Hello guys, magandang araw sa inyo. Yan, dito ulit ako sa the usual, dito sa Bike in Cavite. Yan, dala ko ngayon fat bike. Yan, dala ko ang fat bike ngayon. Kahapon nag-commute ako pa uwi. Kasi kahapon, FC Tremor yung gamit ko. Parang ayokong i-vlog to eh. Kaso lang, kailangan i-vlog eh. Ayan yung FC Tremor ko. Ayan yung FC Tremor ko. May nangyari kasi dito may nangyari kasi dyan sa frame na yan. Ngayon kasi February. Yung frame na yan, February 2022 ko yung unang ginamit. So 4 years na yung ano ko. Kaka 4 years pa lang pala yung kaka 4 years na pala yung frame ko. Kasi kahapon galing ako sa Bermosa, yan ang gamit ko. Kaya yan ang gamit ko. Yan, tapos yan nakakalas na yan, ano? Nakakalas na. May storya kasi niyan eh. After na mag-Bermosa ako, yun, diretso ako sa trabaho. Tapos may nakita si Jello doon sa ilalim ng boundary ng kinakapitan ng between doon sa down tube at saka top tube. So papakita ko sa inyo yung picture. Yan, may nakita siyang crack. Meron akong siyempre worry ako, no? Tinignan ko yung ibang video sa YouTube na may ganyan scenario. Merong iba talagang crack na carbon or paint crack. So nakipag-contact ako kay Dom na customer namin dito. At ang payo niya para malaman talaga, lihain yung scratch na yon. Kasi kung paint crack lang, pag nakita yung carbon na walang crack, sa pintura lang. Pero kung may nakitang guhit o crack sa frame mismo, yun na talaga. Frame crack na talaga. Yan, so ipapakita ko sa inyo yung picture na sand na, no, na liha na. So confirm na may crack, slight crack yung FC Tremor. Yan, so papakita ko. Ayan. Yan niliha, no. Hindi halata dyan eh kasi madilim, no. Pero meron yan. Meron na yan. So buti na lang hindi ako tutuloy sa mga long rides ko nung binabala kong December kasi may lamat na pala. Then, syempre 4 years na yung frame ng MCID. Sa seat composite kasi 2-year warranty lang. Yan, 2-year warranty yung frame. So, kailangan ipa-repair yung frame na yan. So, kumontak ako sa dalawang alam ko na nagre-repair ng carbon. Yung isa kasi legit, both naman legit yung dalawa. Pero yung isa kasi medyo hindi kaya sa budget. Yung isa medyo kaya, kalahati lang nung singil doon sa kabila. Tapos tinanong ko yun kung ano ba yung probably cause na doon na kung bakit nagkaroon ng crack. Kasi doon lang sa labas ng frame na may crack. Pero nung tinignan namin sa loob ng frame, walang crack. Walang crack doon sa loob kasi sinubukan namin na i-flashlight yung loob ng frame. Yan, yun yung ano niyan, no. Tapos kasi sabi daw i-coin test daw coin top test eh. Kasi nung kinoin top test ko, wala naman ako narinig na kakaiba yung tunog. Parang parehas lang naman, no. Pero yun nga, nung niliha, confirm talaga na slightly crack. Yan. So, yun nga, tinanong ko dun sa nagre-repair ng carbon dun sa Antipolo. Sabi niya, yung portion na yung crack yung sa part ng frame ko, layo muna ako dahil maingay. Yan ang sabi ng nagka-carbon repair. Yan daw yung portion kung saan nagbaband yung down tube at saka yung head tube. So nagkaroon daw ng lamat yan. Siguro daw dahil sa hindi daw lapat na lapat yung pagka-band. Yan.
So naalala ko yung sa dati kong video about dun sa mga budget carbon fiber bike parts. Yun nga, sabi ko, hindi nag-expire, no? Yung carbon. Ganon din naman ang sabi nung nagre-repair ng carbon. Yun nga, na-confirm nung sinabi ko before na nagkakaroon lang daw ng mga lamat-lamat yung sa mga cracks, yung mga yung mga joints ng carbon, yung kung saan dinuktungan. Yan, kung saan dinuktungan. So, yun nga, kahapon yun. Then, kaninang umaga, ipapalalabog ko sana yung frame ko. Ipapalalabog ko sana. Si Jello, biglang sinabi na siya na lang daw bibili at siya na lang daw magre-repair. Hindi ko lang kung paano niya gagawin yun. Kaya ko lang narinig sa kanya na nagre-repair pala siya ng carbon. Nagdi-DIY repair siya ng carbon. So hindi natuloy ngayon na pag-transfer sana yun, ita-transfer sana yung frame ko doon sa nagre-repair ng carbon fiber sa Antipolo Rizal. Yan. So ang binabala ko dun sa ang binabala ko na bilhin yung BXT naman. Yung BXT kasi yan din yung kahubog ng hindi yung kahubog ng MC Tremor. Sa mga magtatanong kung bakit na same shape din ng frame, same geometry kasi doon na kasi ako na sanay eh. Kasi kung magpapalit na naman ako ng frame na iba yung geometry ng frame, panibagong adjustment na naman. So mahirap kasi mag-adjust ako kasi matagal mag-adjust ng katawan ko doon sa paiba-iba yung design ng frame. Katulad ng experience ko dati sa Trust Trident ko. Kasi yung Trust Trident ko, doon dati ako sanay. Tapos nung lumipat ako sa MSID noon, mga ilang buwan ko inadapt yun bago ko nasanay. Yan. So para maiwasan na yun, yun din yung frame kasi magkakambal naman yung MSID tsaka yung BXT. Yan, yun yung plano kong bilhin, nasa 13,000 mahigit. Mura na rin. Yun ang bala ko. Pero siyempre matagal pa yun, may ilang siguro few weeks or few months. So yun nga, pakita ko ulit yung frame. Yan yung siya daw bibili ng frame. Yan, ito yung frame ko nga Tapos ito yung Mountain Peak Aero na nabali yung steerer tube. I-repair down din niya. Pwede ka pala mag-business ng carbon repair Hintayin mo? Dr. Jello talaga. Yan, lahat yan may crack. I-repair down niya yan. So, ito yung bahalak niya. Ito yung sa road bike na Mountain Peak Aero. Ewan ko lang kung anong size ng gulong ilalagay niya dito. Yan. So, ako naman, since na-desperado na mag-long ride, nagkaroon pa ng problema. Ayan, naalala niyo to sa mga OG kong viewers. Yan yung tactical, di ba? Yan yung tactical na frame. Yan yung mga natitirang binibenta ko dati sa Shopee store ko na matagal na huminto. Yan. Magagamit ko na rin yung isa. Yan, 27.5 size 17. Yan. Yan yung frame na gagamitin ko muna, Tapos yung port na ilalagay ko diyan, yung magandang version dati ng Ragusa R200 na ginamit ko dati. Yun yung Sagmit K2. Sagmit K2 na 27.5. Yan ang bala kong ilagay dyan sa frame. Tapos akala ko kasi kakasya dyan yung gulong ko ngayon na 700 by 47C na Continental Contact Turbo kasi na fitness ko dati yung 27.5 na suspension corrected na fork doon sa 2.0 at nagkasya naman. Prone nga lang sa overlap prone lang nga lang sa auto overlap yung 2.0. Pero since sa akin 1.9, may ilang millimeter lang yung gap. Hindi naman ako magkakaroon ng overlap doon. Yan, yung ibang parts doon ko ilalagay. Tapos plano ko sa tactical na yun pa rin hindi naka bullhorn kasi para yun sa BXT na frame na plano kong orderin. Doon kasi sa tactical, parang bubuhayin ko lang dati yung tactical ko na Aeroba Rigid MTB.
Ang pinagkaiba lang, dati kasi 27.5 yung wheelset at saka gulong. Pero ngayon, ang gagawin ko in the future dyan sa tactical ko, 700 by 47C. Yan, para matuloy naman ako sa mga long rides ko. Yan. At least hindi na ako masyadong nag-aalala. Lalo na pag matutuloy ako sa La Union kasi sa La Union, pag natuloy kasi sa La Union, pagbalik kasi bus. Ayoko kasing ilagay doon sa compartment ng bus yung carbon fiber na frame. Yung framing fork, baka daganan lang kasi. Daganan ng mga mabibigat na bagay, baka masira. Yan. Kasi wala pa akong tiwala doon sa naglalagay doon sa mga naglalagay ng mga conductor doon sa sa compartment. Yan. At sa aluminum, wala naman issue kasi ilang beses ko na ginawa yun. Nung naglalaon yun ako. Yan yung bala ko doon sa MC, sa tactical ko. Yan. Medyo malaki-laki na naman yung gagastos. Actually, contento na ako dapat sa frame ko. Kaso lang, unexpectedly may ganyan. Sa akin pala tsambahan. So, sa mga before natapusin ang video ko kasi may karuktong pa yan eh. Yan, sa nanonood sa video ko, sa mga may budget carbon, sa akin tumagal ng 4 na taon. Pero hindi naman wala naman semplang, walang accident yung nangyari doon sa MC Tremor ko. Most probably, based doon sa sinabi ng carbon, nagka-carbon repair, nagkaroon ng lamat yung pinagduktungan ng down tube at saka ng head tube. Yan. So, i-check nyo lagi yung mga joints na yon, yung mga nagduduktong pati doon sa may bottom bracket at saka doon sa may seat tube at saka top tube. Yung gitna ng yung pinagdidikitan ng seat stay, top tube at saka seat tube. Yan. So, hanggang dito na lang. Abangan nyo na lang yung susunod na kabanata. So, maraming salamat sa inyo panonood din. Don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.